So parami ng parami yung pong panawagan para kay Pangulong Bongbong Marcos na i-consider yung pong kanyang karibal nung huling eleksyon, si dating Vice President Leni Robredo, to become the next Secretary of Education. Okay? Para palitan daw itong si VP Sara na kumbaga yung pong mga supporters ng admin ay wala ng tiwala. Okay? Nung una pa isa-isa lang nakikita ko, pa isa-isa lang na mga nagsasuggest, hinihirita lang hindi. Pero ngayon po parang nagsusnowball parami ng parami yung pong may panawagan na si Leni Robredo ang gawing Secretary of Education. Kasi ang feel nila, 'di ba, itong si VP Sara nakukulangan sa kanyang trabaho diyan sa DepEd, parang wala tayong makitang major initiatives o major projects. At the same time, wala din tayong tiwala na siya ay 100% committed dito kay Pangulong Marcos, 'di ba? Nag-attend pa nga siya nung rally na kung saan binabash si President Marcos, 'di ba? Yun nga yung kinasama ng loob ni First Lady Lisa. Pero nagugulat din ako sa dami ng mga tao dito sa Twitter na suggesting that Leni be offered the post diyan sa DepEd. May nabasa din ako, yung mga DDS humihirit na. Meron ako nabasang isang post. Ang sabi, parang sinukan nyo na yan Ganun yung sinabi. Paano yan? Di love na ngayon ng mga rabid si Leni. Ganun ba? Yung sinusukan nyo dati, ngayon, nguya-nguyain na. Parang ganun yung sinabi. Ba't nga naman daw sinusukan nyo dati? Ngayon, parang loves nyo na. Ngayon ay ginunguya nyo na. Pero, the thing is nga, bakit yung mga DDS, binoto nyo naman si Bongbong? O ngayon, inaaway nyo na. Ngayon, kung ano-ano na masasamang sinasabi nyo. Pero kayo din ang nagboto dyan. 'Di ba? Kayo din ang isa sa mga naglukluk dyan sa kapangyarihan. Tapos sinisiraan nyo. Ito kasi mga loyalista tsaka yung mga supporters ng admin, alam naman na na itong call for unity ni PBBM ay sincero. Kasi ang problema dito sa DDS, sasali-sali sila sa unity, ayaw naman pala nila ng unity. 'Di ba? Yun ang problema Sumasali-sali sila sa unity, ang presidente nila, ang agenda is unity. Hindi naman pala sila naniniwala sa unity. 'Di ba? Ang kaaway ko pa rin si PBBM, pinapatotohanan niya yung kanyang campaign promise na yun ang major unity kung itong si Leni ay talagang kukunin sa kabinete. So hindi din ako sure kung paano magre-react yung mga yellows, yung mga Never Marcos, 'di ba? Kapag ginawa ni Leni yan. So I'm not sure if she would really accept it. 'Di ba? Pero kung if she does, 'di ba? At gawin niya para sa bayan, gawin niya bilang suporta sa Pilipinas ngayong panahon na binubuli tayo ng China, 'di ba? That would be talagang a great sign, malaking simbolismo, at masasabi natin na talagang nagawa ni BBM yung pangako niyang unity, 'di ba? For the sake of the country. Yung mga inaaway siya para malagay yung pambato nila sa pwesto o para si VP Sara yung maging pangulo, hindi, meron talagang mga ganun. Kumbaga BBM is extending his arm to them. Napakabait nga ni BBM sa kanila, pero sila tong banat ng banat, sila tong hirit ng hirit, 'di ba? Wala na tayong magagawa doon. Pero yun nga, at least pag itong si Leni, 'di ba? Yung mga ibang nakalaban pa niya, si Pacquiao. Malay nyo si Pacquiao. Malay nyo si Isko. Malay nyo si Lacson. Paano kung magkakasama sa isang ticket lahat yun? Yun ang unity, 'di ba? Sino lang ang nasa outside the Colombo? Yung mga ibang politiko na parang nag-aabogado sa China, yun lang, sila lang ang outside the Colombo, 'di ba? Kasi sa ngayon talagang marami tayong mga differences in policies. Normal naman yun, 'di ba? Yung mga pinks, mga pula, magkaiba ng interpretasyon sa nangyari nung sa martial law, 'di ba? Pero kumbaga, pwede pa rin tayo magdebate doon, pwede pa rin tayo magtalo doon. Pero kapag
seguridad na ng bansa ang nakasalalay, kapag freedom na natin ang nakasalalay, kapag ang kalaban na natin ay banyaga at inaapi na tayong taga-ibang bansa, ay pwede tayong magsama-sama bilang mga Pilipino para protektahan ang ating bansa. Yun ang mahalaga. At yung katulad nga nung kay sinabi ni former Senator Trillanes, he is open, kumbaga he is pushing for a unity ticket this coming midterm election. So abangan po natin Secretary Leni Robredo bilang DepEd. Diba? Doon siya pwedeng magpakitang gilas kung what she could do kung ganun kalaking budget. Kasi unfortunately kay BP Sara, hindi ko talaga makita yung pakitang gilas. Diba? So ayan, abangan natin kung anong susunod na kabanata. Okay? See you next vlog, guys. Bye bye. Palakasin natin ang Pilipinas.